Okay, so ituloy na natin 'to. So pag Kaso ang context natin ngayon yung laman ng libro. Pero pakinggan pa rin natin kasi ang gusto kong sagutin dito, may accusations kasi sa akin. Ito at saka yung mga barkada niya kasi nabasa ko yung comment nung Tibo. Sabing gano'n parang kung kahit sino daw ang i-edit, pagmumukhang masamain. I challenge this person na tukuyin kung sino yung nag-out of context kay dito sa tao na 'to. Lahat ng debunk ko sa kanya rekta sa mukha. Kung gusto mo medyo may tapang ka sa katawan and nag-identify ka naman as the male gender, di umakyat ka. Bibigyan kita, magdebate tayo rito. Patunayan mo na ina-out of context ko sa lahat ng debunk ko itong si Franklin Miano. Ilalagay kita sa lugar mo. O, tuloy. Pero ito muna, papakita ko lang sa inyo kung ano yung aking debunk for today's video. Para walang kawala. pag-usapan natin itong post na ito na sinabi na ginaya ko daw yung website. Ginaya mo naman talaga. Okay, ginaya mo. Kasi na-under sa pangalan mo at nandyan yung picture mo. Kahit pinagawa mo yan sa Fiverr, ikaw pa rin nag-publish niyan. To. Hindi wala kang kawala doon. Ikaw ang gumawa niyan. Ikaw. Nakagawa ko yan sa Google. O, di ba may mga videos ako noon? Disproof mo nga yun. Research pa. Sabihin mo doon sa ibang video mo, mag-research. O yan, mag-research ka. O ngayon, pag-researchin pa kita kasi questionin ko yung laman ng sarili mong libro. O, tuloy natin. Ni Alex Hormozy. Bagong lahat, pag-usapan muna natin ano ba tong libro na ito. Una, qualified ka ba magturo niyang kung ano yung nasa libro niyan? Oo, pwede ka magsulat niyan, pero are you qualified to teach that? Okay? Qualified ka ba about sa marketing? 'Di ba? Kailangan kasi bago ka magturo ng marketing, kailangan at least kung gusto mong magturo sa malalaking school, ay kailangan mo ng degree. Wala ka naman noon eh. High school dropout ka. College dropout ka. High school lang natapos mo. Facts yun Hindi yun diss sa'yo. Masakit pakinggan pero ganun talaga eh. Okay? O tuloy Ang natin. libro na ito is about marketing. Kasi itong libro Bakit? Are you qualified to teach marketing? You can teach of course, but are you qualified to teach anyone? Sino bibili niyan na may master in business administration or mga nag-aaral ng business administration sa college? Wala, 'di ba? ito, sinabi ko dito. Ngayon, ang ide-debunk natin isang page dito. Kasi some of my friends nakita yung post ko kasi in-extract ko yung laman nito eh. Sabi nila sa akin, parang high school daw yung nagsulat. It makes sense kasi high school dropout eh. College dropout high school graduate eh. Liliwanagin ko lang. Sinasabi ko that you are a college dropout and a high school graduate. That is a fairly accurate that is an accurate statement. That is not putting you out of context. Kaya dun sa nagsasabi na in out of context ko siya, akyat ka rito, pagbibigyan kita. Dito lahat. Ito. Nakita nyo to? Ito ang topic natin for this video. Kasi mababasa mo naman yung text dito eh. Kung ano, at saka yung context nito. So what I did was, I extracted the letters dito. Pagkatapos, mapakita ko sa inyo. Ginamit ko yung, I used AI or ChatGPT para malaman ko kung ano yung nakasulat doon. It's fairly accurate. Yun ang masasabi kong fairly accurate. Ito. So, ito mayroon siyang isang chapter sa libro niya na pinag-uusapan yung phenomenal company niya or yung phenomenal clothing line niya. Just to give you more context, mga kamatis, mga kaibigan, ito yan. Ito yung tinutukoy niya. Etong clothing line niya na tingnan natin yung about kung kailan to nagbukas kailan ginawa ito. Ayan Ayan page transparency. Nung 2019 pa binukas to. Pero yung last posting nito was May 9, 2021. Okay? So, meron siyang isang chapter sa libro niya, hindi kita out of context about sa phenomenal clothing line. Okay? About sa negosyo niyang last post ay May 9, 2021. At kapag pumunta ka dun sa store niya, makikita mo na galing na mapupunta ka sa Teka lang, lagyan natin ng lap track habang nag-iintay. Gets nyo? So, kita mo, ang tagal pa. Ang tagal pa mag-load kasi hindi na yata naalagaan yung website.
Close na rin natin yan. Baka wag na nating sayangin yung oras natin. Ito. Kita mo? Yan wala na paano gagawin natin, Franklin Miano? Now, just to give you the idea here, bakit ako maniniwala sa isang tao na naka-temporarily closed yung kanyang negosyo? Hindi ba dapat up and running yan? Dapat sustainable yung business mo na yan. So, kung ano man yung nakasulat dun sa libro na yun, regardless of words, regardless of argument, wala nang kwenta yon. Bakit? Kasi nga, yung sarili niyang negosyo, hindi bukas ngayon. Di na ako pwedeng bumili. Last post, May 20. May 2021. Sino bang pinaglololoko mo, Franklin Miano? Ngayon, baka sabihin, out of context ko na naman siya nung mga magagaling niyang kaibigan. Again, if you are brave enough, akyat dito. Patunayan niyo yung sinasabi niyo. Ako kasi kaya kong patunayan lahat ng paratang ko sa kanya. Kahit umabot pa saan. How I made my first million is all fake. Owner of 8 business, all are closed dahil yan, totoo yan. 8 are closed. Aaminin niya sa video niya mismo. Tuloy natin. Nobody will close a business if it's making money. Anong masasabi mo sa kanya? Isipin mo, Yan yung yan yata yung video niya. Ngayon, marami pa akong revelations diyan. Sabi ko nga sa'yo, hindi pa tayo nagsisimula ng totoo, Franklin Miano. Paunang pa lang to. Kita mo, nagpanik ka na. Paano pa kayo mga susunod, di ba? hindi ka na makatulog. Hindi ka talaga makakatulog. Promise ko sa'yo. ganito na lang. Meron kang 8 Dahil kailangan mong mag-isip, Mr. Genius. Meron kang ilang business. At yung 8 business na yun is kumikita ng 200,000 na. That's good. Ba't di mo kayang i-sustain? Di ba? Yan yung sinasabi ni Sir Richard Tadeus doon sa isang debunk niya sa'yo. Yung sustainability at saka kung baka hype lang yan. Kaya huwag kayong mag-drop sa unang taon nyo sa pagbibusiness. Kasi hindi nyo alam kung masusustain yan. Business is always risk. Pero sobrang taas ng effort na kailangan mong ilabas. Sobrang taas na focus ang kailangan mong ibigay. Di ba? Doon pa lang tapos na yung argumento. Kung ano man yung nakasulat sa libro mo na yon, hindi yun gumagana. Kasi, hindi mo kayang mag-effort sa business. At ang galing ni Sir Richard Tadeus, balikan nyo yung sinabi niya doon sa unang debunk niya dito sa bata na to. Anong sinabi niya? Kung wala kang tiyaga sa eskwela, malamang wala ka ring tiyaga sa pagninegosyo. Ayan rinig na rinig. Dikit na dikit. Tuloy natin. Sa iba. Pero bigla ka nakatuklos ng isang negosyo. Kasi isang negosyo na yun is katumbas niya yung kinikita nung 8 business. Pero yung ibang business na yun, ibang line of businesses yun. Di ba? May food dyan, may clothing line, 2, may sa ipin. Ano yan? Display mo lang sa libro mo. Kasi tinuturo mo yan sa libro mo, boy. Andyan yan, yung sarado. Andyan yan, So, ine-expect ko na since nasa libro mo yan, buhay pa yan! Patay na. Kung hindi lang namin sinesearch yan sa internet para pagtawanan, wala nang nakakaalala dyan. Literal na libingan ng bayani yan. Sumubok sa negosyo at namatay. Yan yung sinasabi ni Sir Richard Tadeus. Diba? Hindi mo business is always risk. So, pag malinis yung risk na kinukuha mo, ayan. Kita mo, hello sa napadpad dahil sa VDND.gg. Tuloy mo. Minsan much more pa. Ano mas pipiliin mo? Mag-focus dun sa isang negosyo na nakita mo na ang laki na kinikita o dun sa negosyong kinikita? I-automate ko yung mas maliit. Kasi sa kawawa naman yung mga empleyadong nandun. Kawawa naman yung mga employees mo doon. Gets mo? Sayang naman. Biruin mo kumikita ng 200 to 800,000 yung negosyo mo na yon. Super glupit nung negosyo na yun. May extra 200,000 ka a month. Sasarado mo para mag-focus doon. Dapat meron kang libro about business. Tapos hindi nag-a-apply yung mga sinasabi mo doon diyan sa sarili mong negosyo.
Sinong pinagloloko mo, Franklin Miano? Tuloy. is tama lang. Doon na sa malaki at on the effort. Eto, hindi ko talaga magets kung ano yung ano nito, kung saan tong bata na to, kung ano yung ano niya, yung position niya dito sa grand scheme of things. Okay? Yun ang pinapoint ko. Kaya ako tinemporary Temporary close! 3 taon? Ano yan? Since 2019 nagbukas, 2021 nagsarado, 3 taon din na sara. 3 years bukas, 3 years sarado. Parang pahinga 3 taon. Trabaho, trabaho, 3 taon, pahinga 3 taon. Ganun, 6 na taon total. Nako. Temporary close yung nasa libro niya. Paano ka naman namin paniniwalaan, Franklin Miano? Isa sa atin, barbero. Promise ko sa'yo. Sino ang barbero sa atin? Ako or ikaw? Ayan meron kang phenomenal clothing line Nasa libro mo Tapos 21 yung likes. Last post 2021. Ano ba naman yan? Tuloy natin. Sige. close yung mga Baka sabihin, out of context na naman kita. other businesses ko. Kasi mas malaki ang kinikita ko dito sa isang negosyo na to. Isipin mo, ang kinikita ng Phenomenon Apparel is nasa 700,000-800,000. Amanda! Isasarado mo yan. Kawawa naman yung mga mga empleyado mo dyan. Sana, Minsan, pinaka-lowest siya 200,000 pinaka-lowest 200. Amand! Diyos mio. a month. Pero itong natuklasan ko outsourcing business, ang kinikita ko dito malaki-laki talaga. Ano ba sa outsourcing business ang kumikita sa'yo? Yung pagbebenta mo ng digital product? O yung pag-outsource mo, ay yung pagkuha mo ng yung mga editors and stuff like that? Kasi parang nakikita ko, mga kamatis, mga kaibigan, hirap siyang kumuha ng mga trabahante niya. Ang tagal mag-edit Actually, hindi niya nakakailangan mag-edit dun sa mga ganito Konti, di ba? Nagagawa niya naman sa TikTok yung sumagot agad paano ngayon to? Kumbaga katumbas at mas stable pa at mas madali pa. Mas stable ba talaga o hype lang yan? Tandaan mo yung sinabi ni Richard Tadeus, masasabi mo lang yan na stable yan. Kung nagagawa mo ng 10 taon, ng 15 years, ilang taon na bang operating yung MSB? Kakukuha mo pa nga lang ng BIR? Na may asan yung mga audited financial statements mo? Dapat talaga meron, alam nyo kahit sino naman pwede mag-report dito sa tao na to, sa BIR. Kasi kailangan niyang ipakita kung saan nanggagaling yung pera niya. Di ba ayan inamin niya 800,000 yung kita niya sa apparel clothing line ng mga ganyan. Di ba? I rather take all of my focus and effort para mag-focus dun sa outsourcing business na yun to find more clients, di ba? Kasi mas malaki kita ko dito at mas sulit yung pero effort. tingnan niyo yung magiging conclusion niya. Ngayon, kung ganyan naman pala, bakit po ko papapaniwalaan yung mga sinasabi mo sa libro? Na ito, sa may libro mo, sinarado mo para pinagpalit mo sa business outsourcing. Ako naman. Kaya ang ginagawa ko ngayon, yung mga other businesses ko na temporary close ko, like Vivid Smile, Phenomenon Apparel, 3 taon mong tinemporary close. Empire Apparel, lahat sila isinanapan ko na ng business partner para sila na yung gumawa. Ako na lang yung magfa-finance. Sana yan muna yung ginawa mo bago ka lumipat sa business outsourcing. Ako na lang yung mag-a-advise, ako na lang gagawa ng strategy, pero sila yung mag-i-implement. Kasi Kung ano man yung strategy na yon, wala na akong time. wala kang time pero may time kang mag-podcast ng ganyan at saka magsulat ng libro na hindi mo naman ina-apply yung tinuturo mo. Ayan dapat dyan ipakita mo sa mayroong mga marurunong sa negosyo or display lang yan para magmukha kang lazy genius. Biruin mo, hindi pa tayo tapos. Marami pa yan, Franklin Miano. Promise ko sa'yo, mag-i-enjoy ka ngayong taon. Araw-araw kang gigising nang nagte-trending ka. Yun lang naman, hindi naman araw-araw. Siguro, gawin natin weekly kung kaya. Anyway, may haba na to. Hanggang sa susunod na bukas. Gege mga lods.